Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, from the Church of God's Miracles, Hinigaran, Visayas Chapter. Welcome po sa ating weekly Bible study. At ang gabing ito ay ginatamyaw namin kayo ng mayong gabi, mga abyan, amigo, amiga, at mga utod ko kay Kristo Jesus. Pag-aralan po natin ngayong gabi ay it's about kalayaan mula sa kadiliman, freedom over the darkness. From Galatians chapter 5 verse 1. Sabi po sa banal na kasulatan, sa wikang Tagalog, Galatians chapter 5 verse 1. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo. Huwag na paaalipin uli. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Amang banal na siyang makapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa patnubi at gabay ng Santong Espiritu, nung lalo na sa gabing ito. Salamat sa pagpapatawad sa aming kasalanan. And we need the Holy Spirit to take over upang maging matagumpay ang pag-aaral namin at pagpalain mo po kaming lahat. Have your way, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, kay Kristo ay nais po ipaalam sa atin ng Panginoon na tayo ay pinalaya ni Kristo upang manatiling malaya. Kaya ang sabi niya sa atin ng mga Kristiyano at pinalaya niya ay magpakatatag nga kayo. Huwag nang paalipin uli. Siguro kung si President Duterte ay mag-decree o ng isang batas na within 5 seconds ay buksan ang pintuan ng mga prisuhan. At within 5 seconds, sino man ang makalabas ay tunay ng malaya, siguro talagang maghihikahog ang lahat ng mga priso sa buong bansang Pilipinas na within 5 seconds dapat makalabas siya sa seldang iyan. No? Maraming mga priso na gustong makalaya mula sa selda. Pero alam niyo po ba, napakagandang balita, na tayong mga Kristiyano ay nung tinanggap natin si Jesus na ating hari tagapagligtas at humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, tayo po ay definitely ay ganap ng pinatawad ng Diyos at ganap ng pinalaya mula sa kadiliman. Inilipat tayo sa kaliwanagan through the Lord Jesus Christ. Kaya lang kung ating titingnan ang sakit, ang katotohanan. Bakit? Kasi kung saan naghihikahog ang mga priso na within 5 seconds ay makalabas sa selda upang sila'y malaya. Pero masakit man sabihin minsan, mayroong mga Kristiyano na pinalaya na ni Kristo, ngunit ayaw lumaya sa tinatawag na kahinaan o kasalanan. Nagpapakasarap pa rin sa loob ng kulungan ni Satanas. Nag-i-enjoy sa kanilimang pamumuhay. Kaya ang nais ng Panginoon ay hindi lamang tayo na sapat na tumanggap tayo sa Kanya bilang ating hari tagapagligtas at pagsisihan ng ating kasalanan. Ang nais ng Panginoon ay ipakita natin na tunay na tayo nagsisi ng ating mga kasalanan. Dahil ang tunay na pagsisisi ng kasalanan ay ang kapalit nito at ang resulta nito ay ang lubos na kalayaan natin mula sa kasalanan. No? Pero ang tanong minsan, bakit maraming Kristiyano na sinasabi na sila daw ay Kristiyano? Sila daw ay, sabi nga, sumasampalataya kay Kristo Jesus. Pero bakit hindi pa rin malaya sa mga kasalanan na ginagawa? Tandaan natin in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the old has gone and the new has come. Sabi nga, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang, wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. But napakasakit minsan tingnan na sinasabi, Kristiyano ka.
Kristiyano ka pero bakit namumuhay ka pa sa mga pamumuhay ng kadiliman, makasanlibutan, immoral pa ang iyong pamumuhay. Masaya ka sa kasalanan at hanggang ngayon nagtatago ka pa rin sa sarili mo. Ika'y banal sa harap pero sa kaloob-looban, ikaw ay nandoon pa rin sa dati mong katauhan. Ang kailangan mo ay ikaw ay magiging ganap na sabi nga ay deliverance, no? Pero ating po titingnan that we need inner healing and deliverance. Hindi lang basta tumanggap ka lang kay Kristo Jesus bilang hari at kapagligtas. Pero tingnan mong yung sarili. Kung talaga bang ikaw ay tunay na Kristiyano. Pag sabing Kristiyano, ikaw ay born again na. The old has gone and the new has come. Hindi yung nagtatago ka pa, no? Sa iyong tinatago mo pa ang mga bagay na kung saan na iyong kahinaan na kung tutuusin sana ikaw ay malaya na, no? At sa oras na ito ay nais ko pong ituturo, nais ng Diyos na ituro sa atin na kung paano tayo pinalaya ng Panginoon sa kadiliman. Kaya ang sabi dito ng Panginoon sa Galatia chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Kaya ang sabi sa atin ng ating Panginoon ay huwag nating samantalahin. Yamang pinatawad na tayo ng Panginoon ay patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan, pabalik-balik ang kasalanang ginagawa. Tandaan po natin na ang sabi sa Roma chapter 6 verse 1 to 2, sabi sa verse 1, ano ngayon ang masasabi natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sabi sa verse 2, hindi, tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Yan dapat ang makita na sa atin. Huwag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Porkit nagkasala ka, tinanggap mo si Kristo Jesus na iyong hari at kapagligtas, at humingi ka ng kapatawaran, pinatawad ka ng Diyos, dapat ganap na tayong malaya at huwag nang pabalik-balik pa sa mga kasalanang ginagawa. Pero yan nga ang problema, sabi ni Pablo, sabi niya, bakit ba ganito? Sabi niya, ang gusto kong gawin na mabuti ay hindi ko magawa. Parang katulad din sa kanta ni Andrew na gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Bakit? Kasi hindi pa, tumanggap ka nga kay Kristo, humingi ka na nga ng kapatawaran, pero ang katotohanan dito is, na-confess mo ba ang iyong kasalanan at tinalikuran mo ba ng 100% ang kasalanan ito? Dahil kung hindi mo pa lubos na na-confess, hindi mo pa lubos hiningi ito ng kapatawaran. Kaya I sad to say na isa ka sa maraming nagsasabing Kristiyano, ngunit sa totoo lang hindi ka pa born again. Tandaan natin ang sabi ng Panginoon, unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. May tendency na hindi ka pa pala makapasok sa kaharian ng Panginoon kapag ganito ang klase ng iyong buhay. Dapat ikaw ay, sabi nga ng Panginoon, huwag na kayong magtaka, kailangan ay, ang lahat ay maipanganak na muli. Dahil, napaka-importante po na tayo ay dapat, pag sinabi na tayo ay Kristiyano, dapat tayo ay malaya na. Hindi na tayo inaalipin ng kadiliman. Hindi na tayo inaalipin ng kasalanan. Sabi nga dito ng Panginoon, paalala sa atin sa Pahayag chapter 22:14-15, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Tandaan po natin, ang nais ng Panginoon na ating gagawin sa mga kapanahonang ito, ang isipin natin na dapat tayo'y maghanda. Kung ang ating bang sarili pagdating ng Panginoon ay karapat-dapat na tayo ay makasama niya doon sa kalangitan in His second coming. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad sa mga kapanahonang ito kapag ikaw ay naghahanda at nandoon na naglilinis ka ng iyong kasuotan
upang anumang oras mawala, kunin man ng Diyos ang hiram mong buhay, bawiin man ito or dumating man ang Panginoon, we sure na tayo ay makapasok sa lungsod at kumain ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ano po ang lugar ni itong tinutukoy ng Panginoon? Walang iba po ang kalangitan. Pero tandaan po natin, ang mga tao na hindi makapasok sa lungsod ay itong mga taong hindi pa lubos na lumaya sa kadiliman. Ang sabi dito sa verse 15, sa Pahayag chapter 22, verse 15, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong. No? Ano ba itong mga buhong? Ito yung mga tao na parang, sabi nga ay sinasamantala ang pagpapatawad ng Panginoon. Pagkatapos na gumawa ng kasalanan, ulit hihingi ng tawad, tapos gagawa na naman ulit ng kasalanan. Ito yung mga, ibig sabihin parang mga buang, no? Niluloko nilang kanilang sarili. Tandaan po natin, akala po ba natin, niluloko natin ang Diyos, na pagtapos hihingi tayo ng tawad, pag pinatawad tayo, gagawa ulit tayo ng kasalanan. Akala po ba natin ang Diyos ang ating niluloko? Hindi, sarili natin ang ating niluloko. So ito yung mga buhong na ito. No? Sana hindi po tayo isa sa mga buhong. Kasi ang isa sa mga buhong, sabi nga, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong. Ano pang maiiwan? Mga mangkukulam. No? So ano pa? Ito yung mga mangkukulam. Ngayon, ang dami-dami pong mga mangkukulam. Tandaan po natin na isa po sa mga pagkukulam ay yung tinatawag na speaking in trance. Na anong ibig sabihin? Yung binubulungan or hinihipnotize ang isang tao. At tandaan po natin, ang mga binibiktima ng mga mangkukulam na ito ay walang iba po ay ang mga mararaming pera. Kaya aware din po minsan itong mga, actually mga mostly kung ating titingnan ngayon bilang mga pastora, ang dami-dami pong lumalapit, no? Upang humingi ng advice, magpanalangin. Kung ating titingnan, sabi ko, Diyos ko, ito po yung mga asawa na mga seaman. No, masakit man sabihin, ito yung takot ngayon na sitwasyon. Ay mag-ingat po. Dahil ang espiritong ito, ang mga mangkukulam na ito, wala iba silang tinatarget kundi ang mga seaman. Ang mga seaman ni ito ay kanilang hinihipnotize upang sabi nga ay pagkwartahan. Kaya maraming mga seaman ngayon na iniiwan ang mga asawa at mga anak, ang pamilya, no? At sumama sa mga babaeng ito na hindi na kung tutuusin okay lang sa kanila kahit na sila'y hinuhut-hutan ng mga babaeng ito. Pero kapag ang kanilang asawa ang sabi nga ay sinasabi ay magastos ang kanilang asawa sa pera, ititingnan mo kung magastos ang iyong asawa kung nakikita naman na sa bahay nila ginagastos para sa iyong mga anak, no? Para sa inyong ikabubuhay, ba't ka magagalit? Sabi nga, kaya ka nga ay naghahanap buhay dahil sila yung asawa, sila yung tunay mong pamilya. Naghahanap buhay ka because you are a father. Pag sabing father, you are a good provider. Ikaw ang iyong number one as a father. Ang number one mo na responsibilidad ay ikaw ang magbibigay sa kanila ng financial to support upang sila'y pakainin at ibigay ang pangailangan. Kaya nga ikaw ay nagpapakahirap upang pumunta, no, magseaman or pumunta sa ibang mga lugar, mag-abroad, no? Sabi nga, dahil para sa iyong pamilya. Ngayon nung may pera ka na at nakakakilala ng ganitong babae na may espiritu ng kulam na kung saan ay hinihipnotize, kaagad magtataka na marami ngayon mga pamilya na kung saan ang mga asawa nilang mga nasa abroad or mga seaman or mga kung kailan mga may yumaman-yaman, saka
nawawasak ang buhay. Bakit? Dahil sa mga taong ito or mga babaeng ito na meron silang espiritu na mangkukulam na kung saan ay nang bubulong or nang hypnotize. At makita natin talagang iniiwanan talaga ang pamilya upang sumama doon sa mga babaeng ito na nang hypnotize sa kanila. Kaya aware po sa lalo na sa mga seaman, napakarami pong nabibiktima ng ganitong mga seaman. Kaya aware po kayo mga seaman. Kaya maging malapit sa Diyos. Hayaan niyo na wala kayong ganitong kahinaan para hindi kayo huli ng bitag ng ganitong klaseng espiritu. Speaking in trance ang tawag dyan na espiritu, na kung saan ay ikaw ay inoorasyonan, no? Para sabi nga, sa asawa mo at mga anak ka magagalit. Okay lang sa iyo na kinakwartahan ka ng babaeng ito at sabi nga ay siya ang binabahay mo. Magagalit kaya kapag ang pera mo ay ginagastos ng asawa mo at mga anak na parang lang din naman ito sa iyong pamilya. So bumabaliktad yung galit mo ay doon sa pamilya. Kaya naway liwanagan ka ni Kristo at makalaya ka sa espiritu. Na kaya sabi nga sa banal na kasulatan, huwag kang lumapit sa pintuan ng mga ganitong klaseng babae dahil very dangerous sila. Kaya kung ano man ang iyong kahinaan, lalo na sa mga may kahinaan sa babae, naku Diyos ko, ito po yung talagang malapitin at mga mostly ay kanilang nabibiktima. Kaya kung mayroon man na mga ganitong case, no, kailangan po ay makakilala ng lubusan sa Panginoong Diyos at makakamit sila ng tinatawag na deliverance, healing and deliverance. Mga mangkukulam, mga mapakiapid, tandaan po natin, ito yung kadiliman na kung saan hindi makalaya-laya sa espiritu ng pakikiapid. Alam niyo po, kung ating titingnan, sigurado, doon sa impyerno, no? Ay napakarami po ng pumunta sa impyerno na mapakiapid. Kasi sa ngayon parang yung new normal, parang hindi na ikinakahiya na talagang itong mga nakikiapid, ay para ang kapal pa ng mukha na malaman na sila ay may kirida or sila ay may kirido, no? Tandaan natin pag sabing pakikiapid, ito po ay concubines na kung saan ay pwede kang makulong ng mga 6 years ito, no? At ganun din ang adultery, no? So maraming parang ang kakapal ng mga mukha na hindi na nahihiya na nalaman na sila ay nakikiapid. Bakit? Kasi ang puso at kaisipan, ang buong katauhan ay nadimlan na, no, ng ganitong klaseng kasalanan. Kaya dapat po ay maliwanagan ni Kristo upang makalaya, no, ma-delivered sa ganitong klaseng espiritu na nang aalipin sa may ganitong kahinaan, no, mga lustful na yung tinatawag na mga kasalanang laman, no, mga mamamatay tao. Ito, no, maraming mga tao nag-i-enjoy sa pumatay at maraming mga tao na ginagamit na ito'y trabaho. Mas mapira sila kaysa ganitong trabaho, no? Talagang 1 million ang ulo, no? Or kung magkano yung price nila. So sigurado sa impyerno napakaraming ganitong mga taong mapupunta. At sabi din nga, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi nga, wag na tayong magpakabubo, no? Magpakatalino na tayo, unawain kung ano talaga ang salita ng Diyos at dapat ma-identify natin kung ano yung mga tunay na Diyos-Diyosan. Tandaan po natin, ang Diyos-Diyosan ay yung higit na ating sinasamba or minamahal or pinapahalagahan kaysa Panginoong Diyos. Yan po ang Diyos-Diyusan. At ang pangalawa, ito po yung mga ribolto at yung mga sumasamba sa mga santos na ito naman ay hindi tunay na Diyos. Ang mga santos, di ba, sila ay mga tao at mga namatay at hindi muling nabuhay. Bakit yun ay sinasamba? At lalong-lalo pa ito yung mga bato or mga kahoy na may mata, hindi nakakakita, may bibig, hindi makapagsalita, no, may
may paa, may kamay, pero hindi makagalaw or may paa. Sabi nga, ang tunay na Diyos ay kapag may mga sunog, ikaw ang inililigtas, hindi yung sila yung buhat-buhat mo at iligtas. Open our mind. Sabi nga, ito yung mga Diyos-Diyosan na ito, itakwil na po natin at ang Diyos po ay sambahin natin dahil ang tunay na Diyos ay Espiritu. Kaya ang sabi niya, sambahin natin sila sa Espiritu at sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. So, pag sabing Diyos-Diyosan, ito yung sinasamba mo, yung mga nilalang ng Diyos. Ito yung sinasamba mo na tao, na matay na tao, na kung tutuusin, ang tawag din dyan is mediums kasi itong mga santo, mga tao sila na namatay. So, tapos sila ay tinatawag mo, lumuluhod ka, pinuprosesyon mo, no? So, magalit man po kayo sa akin, di bali na. Ngunit ang mahalaga po naway, ma-open yung mind ng bawat isa na kung sino ba talaga ang tunay na Diyos na sasambahin. Mahal ko po kayo sa Panginoon. Yun po ang mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Pangalawa po at ang mga sinungaling. Tandaan po natin, na pwede mong sasabihin na nagsasabi ka ng totoo, pero may Diyos na omnipresence na nakakaalam ng iyong puso at kaisipan, nakakaalam ng iyong mga sinasalita kung ito man tama o hindi, at sa lahat ng iyong mga ginagawa. Pwede kang magpakita na ikay santo at ikay tama, ngunit may Diyos na nakakakilala sa iyo ng tunay. Kaya tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon sa Hebreo chapter 9, verse 27, minsan lang sa tao itinakda ang mamatay, ang pagkatapos ay ang paghuhukom. At huhukuman po tayo ng Panginoon sa pamagitan ng ating salita at mga gawa. Ito man ay hayag or lihim. Kaya tandaan po natin, ang paghuhukom po ay after ng ating kamatayang pisikal. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, habang tayo ay buhay pa, hayaan nating makalaya tayo sa ganitong klaseng kadiliman. Dahil ang kadiliman na ito ang magdadala sa atin sa impyerno. Ang sabi ng Panginoon dito, ay sabi nga, subalit maiiwan sa labas ng lunsod ang mga buho, mga mangkukulam, mga pakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Sila po ang hindi mapapasama sa langit. Tandaan po natin yan. So paano tayo maging ganap na malaya mula sa kadiliman bilang mga alipin ng kasalanan? Ito po, ang sabi ang advice po sa atin, the Christian should be focuses. Number 1, saan tayo dapat magpo-focus? Bilang Kristiyano, walk by faith. Be sure na tayo ay lumalakad ayon sa pananampalataya. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 16, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Dahil ang laman ay dadalhin ka nito sa impyerno. Ngunit kapag umayon tayo, ayon sa Santong Espiritu, dadalhin ka nito sa, sa kalangitan. Yan ang sinasabi sa Galatia. Paano tayo lumakad? Paano tayong lumakad na may pananampalataya? Kaya ito nga, ang ating paglakad na may pananampalataya, sinasabi ko sa inyo, sabi, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Umayon tayo doon sa nais ng Espiritu Santo. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Always remember na ang mundong ito ay ang prinsipyo ng mundo, to see is to believe. Hindi ako maniniwala sa iyo kung hindi ko makita. Ito ang prinsipyo ng mundo. Pero tandaan natin, kung tayo ay lumalakad by faith sa ating Panginoon, namumuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos, tandaan natin, ang prinsipyo ng Panginoon, manalig ka muna at bago mo makita. Alam niyo po, ang hindi nananalig sa Panginoon ay hindi niya ito makikita at maranasan. Katulad po sa isang pinuno ng sandatahan ng Israel, no? Na dumating po ang Israel sa taggutom. Ngayon ay
binalita yung mga kitungin ay nakahanap sila ng pagkain and then ibinalita nila na doon sa kampo ng kanilang kalaban ay maraming mga pagkain. So, ang sabi ng lingkod ng Diyos na sabi niya ay bukas ay makakabili na kayo ng pagkain. So, ayaw maniwala ng isa sa pinuno ng mga sundalo ng Israel. Alam niyo po, ang sabi ng lingkod ng Diyos, malalaman mo na maganap nga na may ititinda na pagkain. Ngunit anong sabi niya? Hindi mo matitikman. Kaya nang dumating na, nang kinabukasan, nang nalaman na ng tao na mayroon ng ititinda ng mga pagkain, no? Ay naapakan po siya, nag-stampede, naapakan po siya. Kaya nung nalaman niya ang totoo nga, kaya lang hindi niya ito natikman. So, kaya nakakatakot po kapag ang ating pong prinsipyo is to see is to believe. Tandaan po natin, ang tunay na sumasampalataya sa Panginoon, maniwala ka muna at makikita mo. Yan po yan, no? Tandaan po natin, bakit ba? Ano ba itong pananampalataya? Sa Hebreo chapter 11 verse 1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Tandaan po natin, ang faith or ang pananampalataya, tandaan po natin may dalawang salita lamang. No? Na anong sabi dito? Mag-ugnay sila. Nagtitiwala na tayo'y sabi nga mangyayari ang mga inaasahan natin. At pangalawa, naniniwala sa mga bagay na di nakikita. The word nagtitiwala at naniniwala. Yan ang pananampalataya. Huwag mong sabihin may pananampalataya ka na naniniwala ka lang may Diyos, ngunit hindi mo nagawang magtiwala sa Kanya ng lubusan. Tandaan po natin, hindi tayo pwedeng magtiwala sa isang tao na hindi natin lubos kilala. Kaya sabi nga sa banal na kasulatan na ang pananampalataya, if I'm not mistaken, in Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay makukuha natin sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mong sabihin na nananalig ka sa Panginoon na hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, na hindi ka nga nagbasa ng Biblia, na hindi ka nga sumisimba, tapos sasabihin mo na ikay ligtas at sasabihin mo ikay sumasampalataya kay Kristo. Isa kang sinungaling kapag ganun po ang iyong reason, no? Dahil sabi nga, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, the more na nakikinig ka ng salita ng Diyos, the more na nagpapakilala sa iyo ang Diyos. At if the more nakilala mo na ang Diyos, makukuha mo na maniwala sa Kanya. At kapag naniniwala ka na sa Kanya, makuha mong magtiwala sa Kanya. Kaya be sure na ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Hindi yung naniniwala ka lang may Diyos, pero hindi mo kayang magtiwala. Dahil ang tunay na pananampalataya ay naniniwala ka at nagtitiwala sa ating Panginoon. Ano pa? Walk by faith. Ang sunod is be mature in Jesus Christ. Makikita na ikaw ay tunay ng malaya mula sa kadiliman kapag ikaw na Kristiyano ay mature. Paano ba nating malalaman na tayo ay mature? Tandaan po natin sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20, mga kapatid, huwag tayong mag-isip bata. Maging tulad tayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Gusto mo bang hindi ka maging isang sugarol? So, wag mong hayaan matuto ka ng larong sugal. Gusto mo bang makalaya sa pagiging lasinggo? Or sabi nga ay ayaw mong maging lasinggo? So, wag kang tumikim ng nakakalasing na inumin, no? Gusto mo bang hindi ka magiging addict, no? So, sa sisigarilyo pa lang, wag mo nang tikman.
para hindi ka dumating doon sa pagiging addict. Okay? So, kailangan inosente ka sa mga bagay na makasalanan. Gusto mo ba na hindi ka magiging lustful, or sabi nga, hindi ka magiging manyakis, sorry for this word. So, wag kang manood ng mga pornography. Kung gusto mong hindi magtaksil sa iyong asawa, no? Sabi nga ay, wag kang tumingin sa mga babae, kaya pumikit ka. No? Anong ibig sabihin wag tumingin? Pwede mo tumingin, pero sabi nga wag mo siyang pagbulay-bulayan. No? Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, tumingin ka lang na may pagnanasa sa isang babae, ay nagkakasala ka na ng pakikiapid. Matindi. Kaya sabi nga, may isang lingkod ng Diyos, napanood ko lang yun sa sine na siya po ay lingkod ng Diyos. Pero grabe, gusto niyang makalaya sa pagnanasang laman. No? Kapag wala yung misis niya, nanonood siya ng bold. Kaya nagkakaroon siya ng pagnanasa, at ito yung nagiging daan upang siya ay makikiapid, no? Or magkakasala ng concubines. Kaya ang ginawa niya ay sinira niya ang kanyang TV. Sinira niya yung kanyang, kasi mga panahon pa lang yun, parang VHS yata yun. Sinira niya yun para sabi nga ay hindi siya magkakasala. So kung gusto mong ayaw mong magkasala, makalaya ka sa iyong kahinaan, kung nagkakasala ka dahil sa cellphone na yan, abay, hayaan mo na lang, wag ka na lang mag-cellphone, no? Kung alam mo na dahil yan sa cellphone na yan, ay nakakaroon ka ng textmate. Kung gusto mong makalaya sa kadiliman at kahinaang iyan, sabi nga, ay wag mong gawin. Ikaw mismo ay gumawa ng paraan na hindi ka makalapit sa ganung sitwasyon ng tinatawag na temptation, para hindi ka magupo ng tinatawag or makagawa ng tinatawag na kasalanan. Kaya sabi nga mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. No? Sa Colossus chapter 3 verse 12 to 17, ito po ang ating patunay na tayo po ay mga matured Christian na. Sabi sa verse 12, kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Yun. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya. Tandaan natin na para na tayo sa Panginoon, hindi na tayo sakay sa Satanas. At minahal Niya, kaya damhin mo ang pagmamahal ni Kristo. At anong sabi? Kaya't dapat kayong maging mahabagin. Always remember, bilang isang matured Christian, dapat tayo'y maging mahabagin. Napakalungkot na sinasabi na ikay Kristiyano, pero parang matindi ka pa kay Satanas, na walang habag, no? Sabi nga halos parang hindi mo na mapatawad at nire-reject mo na ang asawa mo or anak mo, no? Hindi ka man lang nahabag na, no? Sinasabi, disiplina ko lang yan. Pero sabi nga tandaan po natin, kapag sobra na yung iyong pagka hindi mahabagin, abay, tandaan po natin, baka ikaw ay naging kamukha na ni Satanas. Always remember, ang pagdidisiplina ay may pag-ibig. Hindi ibig sabihin na talagang i-reject mo siya. Kung gusto mo siyang turuan, hindi ibig sabihin na alisin mo na yung habag sa kanya. Okay? So, aware po tayo sa ganong klaseng bagay. Maganda ang kalooban. Maganda po bang ating kalooban? Bilang Kristiyano dapat nandoon ang kagandahan ng ating kalooban, mapagpakumbaba pa rin. No? Mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Yan dapat ang makikita sa Kristiyano. Verse 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Lalo na sa mga mag-asawa. No, tandaan po natin, kung kapwa kayo ay magpataasan, no? Sabi nga kapwa din naman kayong nagsasakitan. Sabi nga,
masasayang lang yung oras at panahon. Hindi ninyo alam kung sinong mauna sa inyong pumanaw, no? Sabi nga baka sa panahon na yun na hindi kayo nagpapatawaran. Sabi nga ay grab the opportunity na habang buhay pa ay magpatawaran na, no? Sabi nga, bakit ba pinagtitiisan yung pride sa isa't isa? Bakit ba, sabi nga, hindi na lang magpatawaran upang ma-enjoy na at habang buhay ay, ma-enjoy ang relasyon kisa kanya-kanyang magpataasan, no? At kayo din naman nagsasakitan, always remember, para kayong mga anay, parang anay sa bahay, no? Na kayo din ang unti-unting sumisira ng inyong itinayo na sambahayan. Kaya always be strong. Hayaan mong makalaya ka sa espiritong ito. And then pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Sabi nga ano bang pinagmamalaki mo sa Panginoon? Na hindi ka makapagpatawad, pasalamat ka sa Diyos at ikaw ay pinagpapala pa. Sabi nga ano bang ipinagmamalaki mo? Bakit hindi mo magawang magpatawad? Bakit hindi mo rin ba siya nasaktan? Tandaan po natin na kapag hindi tayo magpapatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Kaya mas maiging magpatawaran na para muling happy-happy na, di ba? So sabi nga sa verse 14, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Dapat ay nagkakaisa ang buong pamilya, nagkakaisa ang sa trabaho, kasi pare-parehong naghahanap buhay. Kung kayo ay may kagalit sa trabaho, dapat magkakaisa, no? Kasi pare-parehong, huwag magpataasan. Bakit ba mag-iinggitan? Nariyan kayo para hindi magtaasan or magpataasan or mag-inggitan. Nandyan kayo para sabi nga ay may trabaho upang may mapakain at mabuhay ang pamilya. Bakit ba hindi na lang magtulungan kisa nagko-compare o nagko-competition pa sa trabaho? Magtulungan para umunlad ang inyong company at kapwa kayo pagpapalain at parehas kayo na maging daluyan ng pagpapala sa pamilya, no? Yan yung mga bagay na dapat maunawaan ng bawat isa. Ito yung panahon na wala nang hindi na dapat, don't give the devil a chance na. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Ang mga salita ni Kristo ay tinanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, ng mga himno, at ng mga awiting espiritual, at may pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, stop ko po muna ito kasi kasi medyo mahaba na. Iko-continue ko ito. Okay? So, bye samantala.